Mamatay tao! Nilason mo ang aking anak! Ang tinig ni Doña Imelda ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng silid ospital. Mas masakit pa sa hagupit ng bagyong humahampas sa labas ng bintana. Bago pa man makasagot si Talia, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang namumutlang pisngi, sapat na upang siya ay mapaupo sa malamig na sahig. Hindi naramdaman ni Talia ang hapdi sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panghihina ng kanyang katawan. Sa ibabaw ng bedside table, naroon pa ang isang maliit na mangkok ng tinadtad na mga halamang gamot. Ang huling lunas na binuo niya mula sa lihim na karunungan o kanyang mga ninuno sa Cordillera. Sa dulo ng kanyang mga daliri, may maliliit pang sugat, sariwa pa ang bakas kung saan siya kumuha ng sariling dugo upang ihalo sa gamot. Umaasang ang buhay na dumadaloy sa kanya ay magbibigay ng lakas sa binti ng asawa. Magdamag siyang hindi natulog. Magdamag siyang nanalangin habang minamasahe ang naninigas na kalamnan ni Alejandro. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang inihagis sa kanyang harapan ay isang piraso ng papel, isang pekeng DNA test result na nagsasabing ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi bunga ng kanilang pagmamahalan. Tumingin ka sa akin, Talia. Akala ko ba ay isa kang anghel na ipinadala para iligtas ang kuya ko? Ang boses ni Sofia, ang kapatid ni Alejandro, ay punong-puno ng pagkasuklam habang iwinawagayway ang papel. You are nothing but a gold digger, isang mangkukulam na nanggaling sa bundok para lasunin ang dugo ng mga Altamirano gamit ang iyong bastardo. Pilit na tumayo si Talia. Hawak ang kanyang tiyan na parang ito ang huling taming na magliligtas sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo. Alejandro, ang tanging salitang lumabas sa kanyang labi, isang bulong na puno ng pagsusumamo. Dahan-dahang iminulat ni Alejandro ang kanyang mga mata. Ang lalaking itinaya ni Talia ang kanyang buong buhay para lamang makitang muling makatayo. Inaasahan ni Talia ang isang titig ng pagtitiwala, isang kamay na hahawi sa mga kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Tama na! Ang boses ni Alejandro ay gumaralgal sa galit at pait. Kinuha niya ang baso ng tubig sa kanyang tabi at buong lakas na iton itinapon sa paanan ni Talia. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang tunog ng mismong puso ni Talia na nagkadurog-durog. I saw the evidence, Talia. Habang ginagamot mo ako, iba pala ang inaasikaso mo sa labas. How could you? Paano mo nagawang dungisan ang pangalan ko habang nakaupo ako sa wheelchair na ito? Hindi totoo yan, Alejandro. Ang anak na ito, sayo ito. Ang mga gamot na ginawa ko, enough! Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding emosyon. Itinuro niya ang pinto sa pamamagitan ng nanginginig na daliri. Lumayas ka. Get out of my sight. Ayaw na kitang makita pa sa pamamahay na ito o sa buhay ko. Isama mo ang dumi na yan at bumalik ka sa kung saang putikan ka nang galing. Nanigas ang buong pagkatao ni Talia. Tiningnan niya ang duguang bakas ng kanyang mga daliri sa puting kumot ni Alejandro. Ang ebidensya ng kanyang sakripisyo na ngayon ay tinatabunan na ni Doña Imelda ng isang makapal na kumot na parang isang basurang kailangang itago. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Tila ba ang lahat ng pait ng mundo ay namuo sa kanyang dibdib? Ginagawa siyang bato. Bawat hakbang ni Talia palabas ng silid ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa labas, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pagkaulila. Wala siyang dalang kahit ano, walang pera, walang gamit, tanging ang suot na manipis na baro na agad nabasa ng ulan. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang huling salitang binitawan ng lalaking minahal niya. Tumigil siya sa gitna ng kalsada, habang ang mga sasakyan ay bumubusina sa gitna ng dilim. Napahawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman ng isang mahinang pintig sa loob. Isang buhay na itinuring na dumi ng mga taong pinag-alayan niya ng lahat. Sa gitna, ang rumagasang tubig at kulog.
Isang tanong ang paulit-ulit na umuukilkil sa kanyang isipan, isang katanungang tila isinisigaw ng kanyang kaluluwa sa langit. Kung ang kabutihan ay sinasagot ng ganitong kalupitan, karapat-dapat pa bang manatiling mabuti ang isang pusong sinira na ng mundo? Tumalikod si Talia sa maliwanag na ospital, hinahayaan ng kadiliman na lamunin ang kanyang anyo. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang gabi ng kanyang pagbagsak ang siyang magiging binhi ng kanyang muling pagkabuhay. Mas madaling tiisin ang kumakalam na sikmura kaysa sa hapdi ng katotohanang ang taong iniligtas mo mula sa kamatayan ang siya ring bumasag sa iyong pagkatao. Habang hinihila ni Talia ang kanyang mabibigat na binti sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, naramdaman niya ang bawat butil ng tubig na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas matalim ay ang gunita ng huling tingin ni Alejandro. Isang tinging puno ng pagkasuklam. Napadipad siya sa mga eskinita ng tondo, kung saan ang amoy ng napanis na pagkain at umaagos na estero ay humahalo sa halumigmig ng gabi. Ang kinang na mansyon ng mga Altamirano ay tila isang napakalayong panaginip, isang magandang bangunggot na nag-iwan sa kanya sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga paa, na dati ay maingat na inaalagaan ni Alejandro, ngayon ay sugatan at nababalutan ng itim na dumi ng kalsada. Bawat hakbang ay isang laban, bawat hininga ay isang panalangin para sa sanggol na kanyang dinadala. Huminto siya sa harap ng isang maliit at tagpi-tagping barong-barong na may nakasabit na mga tuyong dahon at ugat sa pintuan. Ang amoy ng luya at sambong ay saglit na nagbalik sa kanyang kabataan sa bundok. Isang panahong hindi pa niya kilala ang salitang pagtataksil. Ngunit bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay upang kumatok, ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa kanyang paningin. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig na semento bago siya tuluyang nawalan ng malay. Hoy, Iha! Gising! Huwag kang mamatay sa harap ng tindahan ko. Malaki ang malas na dala niyan. Ang boses ay garalgal, matalas, at tila galing sa isang lalamunang laging puno ng usok. Dahan-dahang iminulat ni Talia ang kanyang mga mata at nakita ang isang matandang babaeng may malalim na mga kulubot sa muka. Ngunit ang mga mata ay may kislap ng talas at karanasan. Iyon si Aling Rosa. Nakaupo si Talia sa isang manipis na karton sa sahig ng isang masikip na silid na amoy lumang kahoy at mga halamang gamot. Uminom ka nito. Utos ni Aling Rosa habang iniabot ang isang baso ng mainit na tsaa na gawa sa pinakuluang damo. You look like a ghost, Iha. At ang tiyan mo? Ilang buwan na yan? Bakit ang isang katulad mong mukhang may kayang babae ay nakahandusay sa putikan ng tondo? Napayuko si Talia. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baso upang maibsan ang panginginig. Wala na po akong matuluyan, Aling Rosa. Tinapon po nila ako na parang basura. Isang maikling tawa na, parang ubo ang kumawala sa matanda. Sa mundong ito, ang mga basurang tinatapon sa ilog ang siyang minsan ay nakakabara sa daloy ng tubig. Huwag kang mag-alala, hindi kita palalayasin ngayong gabi. Pero dito sa tondo, walang libre. Kailangan mong matutong lumaban. Kailangan mong matutong mabuhay sa alikabok. Nang gabing yon, sa gitna ng init at ingay ng mga taong dumadaan sa labas, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang uri ng katahimikan. Kinuha ni Aling Rosa ang isang piraso ng matigas na pandesal at hinati ito sa dalawa. Ibinigay ang mas malaking bahagi kay Talia nang walang pasubali. Iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Talia sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa katotohanang galing ito sa isang taong halos wala na ring makain. Salamat po, bulong ni Talia. Ang unang patak ng luha ay sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata. Huwag mong iiyak yan, saway ni Aling Rosa habang nag-aayos ng kanyang sariling higaan. Ipunin mo ang mga luha mo para sa susunod na bagyo. Dito sa tondo, ang luha ay hindi nakakapagpalambot ng puso ng mga tao, lalo na ng mga taong may ginto sa kanilang mga bulsa. Bago tuluyang makatulog si Talia,
Napansin niya ang isang lumang litrato sa altar ni Aling Rosa, isang pamilyar na logo ang naroon, ang selyo ng mga Altamirano na may itim na laso sa gilid. Nais niyang magtanong, ngunit ang bigat ng kanyang talukap ay hindi na niya mapigilan. Sa kabilang panig ng eskinita, sa ilalim ng isang malabong ilaw ng poste, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan ng barong-barong ni Aling Rosa. Hawak niya ang isang cellphone at may mabilis na itinitext sa kung sino. Ang liwanag ng screen ng kanyang telepono ay panandaliang nagpakita ng kanyang malamig na mukha bago siya muling lumubog sa anino ng gabi. Ang bawat umaga sa Tondo ay nagsisimula sa ingay ng mga gulong ng kariton sa kalsada at ang amoy ng usok mula sa sinusunog na basura. Malayo sa banggo ng mga mamahaling kandila sa loob ng mansyon ng mga Altamirano. Sa loob ng maliit na dampa ni Aling Rosa, hinahalo ni Talia ang isang palayok ng lugaw. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa kanyang ama, si Mang Carding. Isang matandang radyo sa sulok ang naghahatid ng mga balita. Ngunit ang tunay na balitang kinatatakutan ni Talia ay dumating sa pamamagitan ng isang basag na screen ng cellphone na hiniram niya sa isang kapitbahay. Nang mag-vibrate ang telepono sa kanyang palad, tila isang kuryente ang dumaan sa kanyang buong katawan. Tay? Tay, kumusta po kayo? Halos pabulong na tanong ni Talia. Ang boses sa kabilang linya ay mahina, gumaralgal, at punong-puno ng ubo. Talia, anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ang perang ipinahiram ni Doña Imelda para sa botika natin ay may kalakip na ganitong bigat. Narito ako ngayon sa likod ng mga rehas, anak. Sabi nila, hindi raw ako makakalabas hanggat hindi mo binabawi ang mga paratang mo laban sa pamilya nila. Nanigas ang kamay ni Talia na hawak ang sandok. Anong paratang, tay? Sila ang nagtaboy sa akin. Sila ang nagparatang sa akin ng kasalanang hindi ko ginawa. Alam ko, anak. Alam ko. Hikbi ng kanyang ama. Pero ang sabi ni Doña Imelda, kung hindi ka babalik at pipirma sa isang salaysay na inaamin mong nilason mo si Alejandro at nakiyapid ka sa iba, hahayaan niya akong mabulok dito. Ayaw kong maging pabigat sa iyo, Talia. Patawan mo ang iyong ama dahil naging tanikala ako sa iyong leeg. Nang maputol ang tawag, naramdaman ni Talia ang bigat ng mundong tila bumagsak sa kanyang balikat. Ito ang utang na loob, isang konsepto na ginamit ni Doña Imelda bilang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang pasasalamat na dapat ay para sa tulong sa kanilang negosyo ay naging isang madilim na utang na kailangang bayaran ng kanyang dangal. Kinuha ni Talia ang isang tuyong dahon ng sambong mula sa mesa. Pinisil niya ito sa loob ng kanyang palad. Naramdaman ang pagkadurog ng tuyong balat nito. Ang dahon ay tuyo. Tila wala ng buhay. Ngunit ang bango nito ay nananatiling matapang at hindi matitinag. Gaya ng dahong ito, bulong niya sa kanyang sarili. Maaari niyo akong durugin, pero hindi niyo mawawala ang aking tunay na halaga. Isang bata mula sa kalsada ang tumakbo patungo sa kanilang dampa at iniabot ang isang lukot na sobre para raw kay Talia. Sabi ng bata bago mabilis na umalis. Binuksan ni Talia ang sobre. Walang pirma ang sulat, ngunit ang eleganteng sulat kamay ay kilala niya kahit sa dilim. Galing ito kay Doña Imelda. Ang isang hamak na damo ay hindi kailanman magiging bahagi ng isang marangyang hardin. Kung gusto mong makitang humihinga pa ang iyong ama sa susunod na buwan, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Bumalik ka rito at luhuran mo ang aking paanan. Nangginginig ang mga kamay ni Talia, hindi sa takot, kundi sa nag-aapoy na galit. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang mabasa niya ang huling bahagi ng sulat. Isang impormasyong tila isang kutsilyong ibinaon sa kanyang likuran. Nalaman niya mula sa isang impormante sa loob ng mansyon na ang lahat ng mga halamang gamot na pinagpuyatan niyang gawin para sa paa ni Alejandro, ang mga gamot na hinaluan niya ng sariling dugo at pawis, ay hindi man lang nakarating sa kanyang asawa. Sa bawat gabi na umaasa si Talia na gumagaling si Alejandro,
Si Sofia ay palihim na itinatapon ang mga ito sa inidoro habang tumatawa. Pinalasahan ang binti ni Alejandro ng mga kemikal na lalong nagpaparalisa rito. Napaupo si Talia sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang sakripisyo niya ay hindi lamang binaliwala. Ito ay ginawang libangan ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Gusto niyo akong lumuhod? Sambit ni Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon habang nakatingin sa malayo. Maghihintay kayo ng matagal dahil ang susunod na pagharap ko sa inyo, hindi na ako ang babaeng marunong lang umiyak. Ang bawat patak ng gamot na itinapon nyo ay babalik sa inyo bilang isang baha na lulunod sa inyong lahat. Sa loob ng marangyang silid ng mansyon ng mga Altamirano, tila nakapiit ang oras sa pagitan ng 4 na pader na puno ng ginto, pero walang init ng pagmamahal. Si Alejandro ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana, pinagmamasdan ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Ngunit sa kanyang mga mata, walang buhay na makikita. Simula nang mawala si Talia, ang kanyang binti ay tila naging mas mabigat kaysa sa bakal at ang sakit na dati ay naibsan ng mga kamay ng kanyang asawa ay muling bumalik, mas matindi at mas malupit. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. May dalang isang baso ng gatas at isang maliit na lalagyan ng mga tabletas. Ang kanyang nangiti ay tila isang maskarang gawa sa porselana, makinis pero malamig. Anak, oras na para sa iyong mga bitamina, malambing na sabi ni Imelda habang hinahaplos ang balikat ni Alejandro. Kailangan mong uminom nito para muling lumakas ang iyong mga kalamnan. Gusto mo namang makalakad muli, hindi ba? Ang bawat paglunok ni Alejandro sa mga tabletas na yon ay tila paglunok ng tuyong buhangin. Hindi niya alam na ang bawat butil ng gamot na ibinibigay ng kanyang ina ay hindi bitamina, kundi mga muscle suppressants na lalong nagpapahina sa kanyang binti. Tinitiyak na mananatili siyang nakaupo at nakadepende sa kapangyarihan ni Imelda sa kumpanya. Bakit parang mas sumasakit ang binti ko, ma? Mahinang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Noong narito pa si Talia, nararamdaman ko na ang pagpitik ng aking mga ugat. Pero ngayon, wala na akong maramdaman kundi manhid. Pumasok si Sofia sa silid. May dalang mga shopping bags mula sa pinakasikat na butik sa Maynila. Isang mapanuring tawa ang kumawala sa kanya. Kuya, huwag mo nang banggitin ang pangalan ng babaeng yon. Kaya kalalong nagkakasakit ay dahil sa mga kung ano-anong damo na ipinapahid niya sa'yo. Baka nga may hinalo siyang sumpa sa mga lason na ginawa niya para sa'yo. Be thankful that mom is taking care of you now. Napayuko si Alejandro. Ang galit na nararamdaman niya para kay Talia ay unti-unting nahahaluan ng isang kakaibang pangungulila. Isang hapon, habang nag-iisa sa silid, sinubukan niyang abutin ang isang libro sa ilalim ng kanyang kama. Sa halip na libro, isang maliit na piraso ng tela ang kanyang nakuha. Yun ang lumang panyo ni Talia. Nang ilapit niya ito sa kanyang mukha, agad siyang sinalubong ng amoy ng luya, sambong, at ang malinis na bango ng balat ni Talia. Iyon ang amoy ng mga gabing puyat ang babae para lamang bantayan ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay kumurot sa isang paraang hindi maipaliwanag ng anumang medisina. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Talia na umiiyak habang minamasahe ang kanyang paa. Ang mga patak ng luha ng asawa na bumabagsak sa kanyang balat na parang mainit na ulan. Ganoon ba talaga siya kasama? Bulong ni Alejandro sa hangin. Lumabas si Alejandro sa kanyang silid gamit ang wheelchair. Balak sana niyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit huminto ang kanyang mundo nang marinig niya ang mahinang tawanan mula sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto at doon ay nakita niya sina Imelda at Sofia na nag-uusap habang may hawak na baso ng alak. Ang galing mo talagang umarte, may sabi ni Sofia habang humahagik-gik.
Halos maniwala na rin ako na totoo ang DNA test na ipinakita natin kay Alejandro. Nakita mo ba ang mukha niya nung itaboy niya si Talia? Para siyang timang. Kailangang gawin niyon, Sofia. Tugon ni Imelda, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Kung nanganak si Talia, mawawala sa atin ang kontrol sa mana ni Alejandro. Ngayon, habang pinapakain ko siya ng mga gamot na yon, mananatili siyang lumpo at walang alam. Ang mahalaga, ang kumpanya ay nasa ilalim ng ating mga kamay. Hayaan nating mabulok ang babaeng iyon sa kung saang eskinita. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina ay parang isang bala na tumatago sa dibdib ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa wheelchair ay nanginig sa tindi ng emosyon. Ang pader ng paniniwala na binuo niya laban kay Talia ay gumuho sa isang saglit, pinalitan ng isang nakakabulag na katotohanan. Hindi ang asawa niya ang nagtaksil sa kanya. Ang tunay na mga ahas ay ang mga taong kauri niya ng dugo, ang mga taong tinawag niyang ina at kapatid. Sa gitna ng dilim ng hallway, isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Alejandro, luha ng pagsisisi, luha ng galit, at luha ng isang lalaking ngayon lang nagising sa gitna ng sariling kapahamakan. Sa gabing iyon, hindi ang marangyang silid ng isang pribadong ospital ang sumalubong sa unang pag-iri ni Talia, kundi ang amoy ng basang lupa at ang anino ng isang gumagalaw na kandila sa loob ng maliit na dampa ni Aling Rosa. Habang ang na ulan ay nagpapatuloy sa paghampas sa bubong na yari sa kinakalawang na lata, ang bawat bugso ng sakit sa kanyang tiyan ay tila isang paalala ng bawat hapdi na ibinigay sa kanya ng mga Altamirano. Iha, huminga ka ng malalim. Huwag kang bibitaw. Kailangan ka ng anak mo. Ang boses ni Aling Rosa ay matatag sa gitna ng kadiliman. Ang matanda ay abala sa pagpapakulo ng tubig sa isang maliit na kalan. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding na yari sa kawayan. Napahawak si Talia sa gilid ng kanyang higatang karton. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na papel hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Sa bawat pag-iri, sumasabay ang pag-agos ng mga alaala, ang mga pangarap nila ni Alejandro para sa magiging anak nila, ang nursery na puno sana ng mga mamahaling laruan at ang mga kamay ng kanyang asawa na dapat sana ay nakahawak sa kanya ngayon. Ngunit sa halip na init ng kamay ni Alejandro, ang tanging nararamdaman niya ay ang magaspang na palad ni Aling Rosa na nagpapahid ng basang bimpo sa kanyang noo. Ang bawat butil ng pawis na humahalo sa kanyang luha ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang unti-unting pagkapunit ng kanyang kaluluwa habang isinisilang ang isang buhay sa gitna ng matinding kahirapan. Wala siyang pambayad sa doktor, walang pambili ng gamot. Tanging ang tiwala sa kaalaman ni Aling Rosa sa sinaunang paraan ng pagpapaanak. Huling isa na lang, Talia. Ire pa, sigaw ni Aling Rosa. Sa isang matinding hininga at huling pag-iri na tila kumuha sa lahat ng natitirang lakas ni Talia. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang mahina, ngunit matapang na iyak. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang kanta. Isang iyak na nagpatigil sa mundo ni Talia. Dahan-dahang inilapag ni Aling Rosa ang sanggol sa dibdib ni Talia. Ang sanggol ay maliit, mapula, at balot ng isang lumang kumot. Ngunit para kay Talia, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Lunas, bulong niya sa gitna ng kanyang paghingal. Ang pangalan mo ay Lunas dahil ikaw ang magpapagaling sa lahat ng sugat ng aking puso. Noong wawakan ng maliit na daliri ng sanggol ang kanyang hintuturo, tila isang mahiwagang enerhiya ang dumaloy sa buong pagkatao ni Talia. Ang hapdi ng nakaraan ay hindi nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang panibagong uri ng determinasyon. Ang bawat iyak ni Lunas ay tila isang sumpa na binitawan ni Talia sa kanyang sarili na hinding-hindi na muling may tatapak sa kanilang dangal, at ang alikabok ng tondo ay magiging pundasyon ng isang tore na walang sino man ang makakapagpabagsak. Habang ang mag-ina
ay nakapahinga na sa ilalim ng malabong ilaw ng kandila. Lumabas si Aling Rosa para itapon ang maruming tubig. Ngunit huminto siya nang makita ang isang bag na nakasabit sa kanilang pintuan. Walang tao sa paligid, tanging ang tunog ng agos ng tubig sa estero. Binuksan ni Aling Rosa ang bag at laking gulat niya nang makita ang ilang lata ng gatas, mga lampin at isang makapal na bundle ng pera. Walang sulat, walang pangalan. Tanging isang maliit na tuyong bulaklak ng kape ang nasa loob. Isang bulaklak na tanging sa kabundukan lang ng Cordillera. Matatagpuan. Sino ang nag-iwan ng mga ito? At paano niya nalaman ang eksaktong sandali ng pagsilang ni Lunas? Ang misteryong ito ay nanatiling nakabalot sa dilim ng gabi habang si Talia ay mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang kanyang anak na siyang magiging mitsa ng kanyang muling pagkabuhay. Lumipas ang 2 taon na, tila isang mabagal na apoy na unti-unting tumutupok sa dating Talia. Ang mahina at laging lumuluha. Sa gitna ng maingay at magulong komunidad ng Tondo, isang bagong pangalan ang umuukit ng ingay at paggalang. Hindi na siya ang mahiyaing babae mula sa bundok. Siya na ngayon si Ma'am T, ang reyna ng mga damo, na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong kinalimutan na ng gobyerno at ng mga mamahaling ospital. Ang maliit na dampa ni Aling Rosa ay lumawak at naging isang maayos na kooperatiba. Sa bawat sulok, ang mga kababaihan ng Tondo, mga inang dating walang trabaho, mga lola na dating namamalimos na ngayon ay abala sa pagpapatuyo ng mga dahon ng malunggay, pagdidikdik ng luyang dilaw, at pag-iimpake ng mga herbal tea na naging tanyag sa buong Maynila dahil sa pambihirang bisa nito. Ang banggo enang tanglad at sariwang pandan ay humahalimuyak sa paligid, nilalabanan ang masangsang na amoy ng kalapit na estero. Si Talia ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may kislap ng talino at determinasyon. Ang bawat boteng lumalabas sa kanilang kooperatiba ay may tatak na hinding-hindi niya malilimutan. Lunas. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan, tinipon ni Talia ang mga bata sa komunidad sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Hawak niya ang isang sariwang sanga ng lagundi. Mga bata, tandaan ninyo, simula niya habang ipinapakita ang bawat bahagi ng halaman. Ang kalikasan ay hindi lamang dekorasyon sa ating paligid. Ito ay ang botika ng Diyos. Ang bawat dahon ay may kwento. Ang bawat ugat ay may kakayahang magpagaling. Huwag ninyong hahayaang hamakin kayo dahil lang sa nakatira kayo sa alikabok. Dahil sa alikabok din nagmumula ang pinakamahahalagang gamot sa mundo. Isang maliit na batang lalaki na may malalaking mata ang tumakbo patungo sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Iyon si Lunas, ang batang naging dahilan kung bakit hindi kailanman sumuko si Talia. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak, naaalala niya ang gabi ng Bagyo, ngunit hindi na puot ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na apoy na nagtutulak sa kanya na magtagumpay. Mama, may mga tao po sa labas. Bulong ni Lunas habang itinuturo ang 2 lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may dalang mga leather na bag. Nagkaroon ng bulungan sa paligid ng kooperatiba. Bihira ang mga ganitong klaseng tao sa kanilang lugar. Lumapit ang isa sa mga lalaki, isang matandang abogado na may seryosong mukha, at iniabot ang kanyang business card kay Talia. Magandang hapon, Ma'am T. Sabi ng lalaki, bakas ang paghanga sa kanyang boses habang tinitingnan ang maayos na operasyon ng kooperatiba. Kinakatawan ko ang isang malaking kumpanya ng gamot. Nakarating sa amin ang balita tungkol sa bisa ng inyong mga formula, lalo na ang inyong espesyal na Lunas para sa nerve regeneration. Gusto naming bilhin ang inyong formula para sa isang napakalaking halaga. Gumiti si Talia, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Salamat sa inyong alok, ngunit ang Lunas ay hindi ibinebenta para lamang sa pera. Ito ay para sa mga nangangailangan. Ma'am,
Baka gusto ninyong pag-isipan muna ito, giit ng abogado habang binubuksan ng isang folder. Ang kumpanyang kinakatawan ko ay ang pinakamalaki sa bansa. Malaki ang maitutulong nito para mas lumawak ang inyong produksyon. Ang kumpanyang ito ay walang iba, kundi ang Altamirano Pharmaceutical Corporation. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Talia. Ang pangalang iyon, ang pangalang naging simbolo ng kanyang paghihirap, ay muling bumalik sa kanyang buhay, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang pagkakataon. Napatingin si Talia sa business card, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig, ngunit mabilis din niyang naibalik ang kanyang composure. Ang mga Altamirano ay humihingi ng tulong sa kanya. Sila, na nagtapon sa kanya sa putikan, ay ngayon ay nanunuyo sa reyna ng mga damo. Isang mapait na saya ang gumuhit sa kanyang puso. Altamirano? Ulit ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo sa lamig. Sabihin mo sa iyong mga amo, ang gamot ko ay para sa mga may sakit na katawan, hindi para sa mga may mabulok na kaluluwa. Ngunit sige, sabihin mo sa kanila na handa akong makipagpulong, pero sa isang kondisyon, ako ang magtatakda kung saan, kailan, at paano. Nang makaalis ang mga kinatawan, humarap si Talia kay Aling Rosa na kanina pa nakikinig sa sulok. Ang matanda ay may bahid ng pag-aalala sa muka. Talia, anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang mga ahas na yon ay hindi nagbabago. Alam ko po, Aling Rosa. Sagot ni Talia habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa isang garapon ng gamot. Pero panahon na para malaman nila na ang damong tinapakan nila noon ay lumago na at naging isang gubat na handang lumamon sa kanila. Pau. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon. Ang iba ay nananatiling bukas, naghihintay lang ng isang amoy o isang boses para muling magdugo. Sa harap ng salamin, tinitingnan ni Talia ang kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na terno at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang manipis na itim na bilo mula sa kanyang sombrero, isang istilong Pranses na nagkukubli sa kanyang mga mata, ngunit nagpapakita ng kanyang mapupulang labi. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Aling Rosa habang inaayos ang kwelyo ng damit ni Talia. Higit pa sa handa, Aling Rosa. Sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ngayong araw, ang anino ng nakaraan ay magpapakita sa kanila, ngunit hindi nila malalaman kung sino ang may-ari nito. Ang tajipuan ay sa isang tahimik at eksklusibong silid sa loob ng isang hotel sa Makati. Ito ang neutral na lugar na itinakda ni Talia. Habang nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga kamay ay maingat na nakapatong sa ibabaw ng mga dokumento. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang mga kinatawan ng Altamirano Pharmaceutical. Ngunit ang huling taong pumasok ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Talia. Si Alejandro. Ngunit, hindi ito ang Alejandro na naaalala niya. Wala na ang mapagmataas na tindig at ang matitigas na braso. Ang lalaking pumasok ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Siya ay mas payat. Ang kanyang mga pisngi ay hupit. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pagod at sakit. Pinakamahirap para kay Talia ang makita ang bawat mabigat na pag-ugod ni Alejandro gamit ang kanyang mga saklay. Ang bawat tunog ng bakal na tumatama sa alpombra ay tila isang suntok sa sikmura ni Talia. Magandang hapon, Ma'am T. Simula ng isang abogado, ngunit si Alejandro ay nanatiling nakatitig sa direksyon ni Talia. Tila may hinahanap na pamilyar sa kabila ng belo nito. Ito si Mr. Alejandro Altamirano, ang aming CEO. Narito siya dahil personal niyang gustong kausapin ang taong nasa likod ng lunas. Mr. Altamirano, bati ni Talia. Ang kanyang boses ay binago niya ng kaunti. Ginawa niyang mas malalim at mas seryoso. Hindi ko inaasahan na ang mismong may-ari ng pinakamalaking kumpanya ay magsasayang ng oras para sa isang maliit na kooperatiba sa Tondo. Umubo ng mahina si Alejandro bago nagsalita.
Ang kanyang boses ay gumaralgal at kulang sa hangin. Ma'am T, hindi ito tungkol sa laki ng kumpanya. Ito ay tungkol sa buhay. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong gamot. Marami na akong nasubukang eksperto. Maraming gamot mula sa ibang bansa. Pero ang binti ko, ang buong katawan ko, ay tila unti-unting namamatay. Tinitigan ni Talia ang mga kamay ni Alejandro na nanginginig habang nakahawak sa mga saklay. Alam niya kung bakit. Alam niyang ang bitaminang ibinibigay ni Doña Imelda ang dahilan ng unti-unting pagkaparalisa nito. Isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw at sabihin ang katotohanan, ngunit ang mas malaking bahagi ay nanatiling matigas. Bakit ninyo gustong makuha ang aking formula, Mr. Altamirano? Tanong ni Talia. Para ba mas yumaman ang inyong kumpanya? Umiling si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na hindi kayang ikubli. Gusto ko lang makalakad muli ng maayos. Kahit sandali lang, may kailangan akong hanapin. May kailangan akong hingan ng tawad na alam kong huli na ang lahat. Pero hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, na hindi man lang nakakabawi sa kanya. Saglit na nanahimik ang silid. Ang bawat hininga ni Talia ay tila isang pakikipaglaban sa kanyang sariling emosyon. Ang kilig na dati niyang nararamdaman para kay Alejandro ay napalitan ng isang malalim at masakit na awa. Ngunit hindi ito sapat para burahin ang peklat ng kanyang mga sugat. Ang formula ko ay hindi para sa mga taong humihingi ng tawad kapag huli na ang lahat. Malamig na sabi ni Talia habang tumatayo. Ngunit dahil mukhang desperado kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magpadala kayo ng inyong clinical report. Pag-iisipan ko kung karapat-dapat kayong tulungan. Mabilis na lumabas si Talia sa silid bago pa man siya tuluyang mabuwal sa emosyon. Pagdating niya sa parking lot, pumasok siya sa kanyang sasakyan at doon ay huminga ng malalim. Hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya, pinipigilan na pumatak sa kanyang mga pisngi sa ilalim ng belo. Ngunit bago niya mapaandar ang sasakyan, nakita niya si Alejandro na lumalabas ng hotel. Kitang-kita niya mula sa salamin kung paano ito muntik ng mabuwal nang matabig ng isang nagmamadaling janitor. Ang mga saklay nito ay tumalsik sa semento at si Alejandro ay naiwang nakaluhod. Pilit na inaabot ang kanyang saklay habang walang sino mang tumutulong sa kanya. Ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Ngayon ay nagmumukhang pulubi sa gitna ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa mainit na aspalto at sa mukha nito ay bakas ang isang matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang mansyon ng mga Altamirano na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ay tila nababalutan na ngayon ng isang madilim na sumpa. Ang mga pasilyo ay hindi na amoy sariwang bulaklak. Sa halip, ang hanging nananatili rito ay may dalang amoy ng gamot, alikabok, at isang uri ng pagkabulok na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng kaluluwa. Sa loob ng kanyang marangyang kwarto, nakatayo si Doña Imelda sa harap ng malaking salamin. Ngunit sa halip na ang mapagmataas na reyna ng kumpanya, ang nakikita niya ay isang babaeng unti-unting kinakain ng sariling takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuklay ang kanyang buhok. Sa bawat hagod ng suklay, isang kumpol ng buhok ang nalalagas at sumasama rito. Hindi ito maaari. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Ang pinakamahusay na mga doktor ay nagsasabing, wala akong sakit. Bakit ako nagkakaganto? Hindi maipaliwanag ng medisina ang nangyayari sa kanya. Ang bawat gabi ay puno ng mga panaginip kung saan ang mga halamang gamot na kanyang hinamak ay gumagapang sa kanyang katawan at sinasakal siya. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay tila mga kurot ng budi na matagal na niyang pinatahimik. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Hindi para mag-alaga, kundi para magreklamo. Ang kanyang muka ay puno ng inis habang iwinawagayway ang isang credit card statement. Ma, what is happening to our accounts? Bakit may mga unpaid balance tayo? I can't even buy the new collection in Paris because the bank called me.
Tumigil ka, Sofia! Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay pumiyok sa hina. Hindi mo ba nakikita? Ang kumpanya ay nalulubog na dahil sa mga pekeng stocks na pinilit mong ipasok. At ngayon, ang katawan ko ay tila pinaparusahan ng langit. Don't blame me, ma. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Sagot ni Sofia, ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. If you're sick, then get a better doctor. Huwag mo akong idamay sa karma mo. Sa kabilang silid, naririnig ni Alejandro ang sigawan ng dalawa. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, hawak ang isang luma at kupas na larawan ng kasal nila ni Talia. Isang patak ng luha ang bumagsak sa mukha ni Talia sa larawan. Tila ba siya ang mismong umiiyak? Ang bawat tibok ng puso ni Alejandro ay tila isang mabigat na yabag sa isang walang lamang kwarto. Ang pagsisisi ay hindi dumarating na parang bagyo. Dumarating ito na parang anay, unti-unti, tahimik, hanggang sa ang buong pundasyon ng iyong pagkatao ay gumuho na. Patawarin mo ako, Talia. Bulong niya sa hangin. Ang amoy ng panyo ni Talia na itinago niya ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng masakit na ginhawa. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa sigaw ng iyong katapatan. Isang lumang katulong, si Nanay Isabel, na matagal nang naninilbihan sa mansyon at tanging nakakaalam ng kabutihan ni Talia, ay pumasok ng dahan-dahan. May dala siyang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Senyorito, may nag-iwan po nito sa gate kaninang madaling araw. Mahinang sabi ni Nanay Isabel, ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at kaba. Dahan-dahang binuksan ni Alejandro ang sobre. Ang kanyang hininga ay tumigil nang makita ang nilalaman nito. Hindi ito sulat, kundi isang litrato. Isang litrato ng isang maliit na sapatos ng sanggol na nakapatong sa isang dahon ng kape, at sa likod nito ay may nakasulat na 5 salita na tila nagpabago sa daloy ng kanyang dugo. Buhay ang anak mo, Alejandro. Ang papel sa kanyang kamay ay nayupi sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang buong tawan ay nanginig, hindi dahil sa sakit ng kanyang binti, kundi dahil sa isang uri ng pag-asa na mas masakit pa sa kamatayan. Buhay ang kanyang anak. Ang sanggol na itinuring niyang dumi, ang batang itinapon niya kasama ng kanyang asawa sa gitna ng bagyo, ay humihinga sa mundong ito. Tumingin si Alejandro sa labas ng bintana, sa madilim na langit na tila nagbabadya ng isa pang ulan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Alejandro ay nagkaroon ng apoy, hindi ng galit, kundi ng isang desperadong hangarin na itama ang lahat. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang huling hininga. Ang katarungan ay hindi laging dumarating na parang isang mabilis na kidlat. Madalas, ito ay parang isang malalim na ilog na dahan-dahang humuhukay sa matigas na bato hanggang sa ito ay tuluyang gumuho. Sa isang madilim na sulok ng simbahan ng Quiapo, kung saan ang amoy ng natutunaw na kandila at ang bulong ng mga deboto ay humahalo sa init ng hapon, naghihintay si Talia. Isang babaeng balot na balot ang mukha ng isang kupas na bandana, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ito si Elena, ang dating nurse ni Alejandro, na bigla na lamang nawala 3 taon na ang nakalilipas matapos siyang sibakin ni Doña Imelda nang walang sapat na dahilan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, tila ba bawat aninong gumagalaw sa paligid ay isang banta sa kanyang buhay. Ma'am T, akala ko ay hindi na tayo magkikita. Mahinang simula ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot ako. Ang pamilyang Altamirano, wala silang sinasanto para lamang mapanatili ang kanilang sikreto. Hinawakan ni Talia ang malamig na kamay ni Elena. Huwag kang matakot, Elena. Narito na ako ngayon. Hindi na nila tayo magagalaw. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Elena mula sa kanyang luma at selyadong bag ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may 3 maliliit na bote ng gamot na walang tatak. Ngunit ang likido sa loob ay may kakaibang kulay asul na kislap.
Ito ang mga vial na itinago ko bago nila ako palayasin, bulong ni Elena. Ito ang bitamina na personal na ipinapagawa ni Doña Imelda sa isang lihim na laboratorio. Hindi ito para pampalakas. Ito ay isang uri ng neurotoxin na dahan-dahang nagpapatay sa mga nerves sa binti ni Senyorito Alejandro. Ginamit nila ako para iturok ito sa kanya noon. At nang magsimula akong magtanong, binalaan nila ako na papatayin ang pamilya ko kung hindi ako aalis ng Maynila. Naramdaman ni Talia ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat turok ng karayom kay Alejandro ay tila isang turok din sa kanyang puso. Ang kalupitan ni Doña Imelda ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang sakta ng sariling anak para lamang sa kapangyarihan ay isang uri ng kasamaan na hindi kayang patawarin ng langit. Salamat, Elena, sabi ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang mga boteng ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak at hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka pa nila muli. Pagbalik ni Talia sa tondo, hindi siya nagpahinga. Sa tulong ng isang matalinong accountant na isa rin sa mga natulungan ng kanyang kooperatiba, sinimulan ni Talia ang isang tahimik na pag-atake sa kabilang panig ng labanan, ang pera. Dahil sa mga maling desisyon ni Sofia at ang pagpasok ng mga peking stocks, ang halaga ng Altamirano Pharmaceutical ay patuloy na bumabagsak sa stock market. Ang mga namumuhunan ay nag-uunahang magbenta dahil sa takot na tuluyang malugi. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang misteryosong kumpanya na may pangalang Lunas Holdings ang dahan-dahan at palihim na bumibili ng lahat ng stocks na ibinebenta. Ma'am T, nasa 40% na tayo ng kabuuang shares ng Altamirano. Ulat ng kanyang accountant habang tinitingnan ang mga numero sa screen ng computer. Konting-konti na lang, at ikaw na ang magiging pinakamalaking stockholder. Magugulat na lang sila sa susunod na board meeting. Tumingin si Talia sa labas ng bintana, sa mga batang naglalaro sa alikabok ng tondo. Ang bawat sentimo na kinita niya mula sa kanyang mga herbal tea ay ibinuhos niya rito. Hindi niya ito ginagawa para sa karangyaan. Ginagawa niya ito para sa katarungan ng kanyang ama, para sa kinabukasan ni Lunas, at para sa bawat taong inapi ng mga Altamirano. Hayaan nating isipin nila na sila pa rin ang may hawak ng trono. Sambit ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ngunit ang totoo, ang bawat haligi ng kanilang mansyon ay kinakain na ng anay na sila mismo ang nag-alaga. Habang nag-aayos ng mga dokumento, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo kay Talia. Tila may nakatingin sa kanya mula sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng bintana at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nakatayo sa kanto at tila nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa kooperatiba. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang lalaking iyon. Sino ang nag-utos dito? Si Doña Imelda ba? O baka naman si Sofia? Ang kaba sa kanyang dibdib ay mabilis niyang pinalitan ng tapang. Ang alyansa ng mga naapi ay hindi nahihinto hanggat hindi na ibabalik ang bawat luha na kanilang itinigis sa kampo. Ang hangin sa loob ng silid ni Doña Imelda ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang dati ay napakagara at laging malinis na kwarto ay puno na ngayon ng mga nakakalat na kumpol ng buhok sa sahig. At ang amoy ng mga mamamahaling pabango ay natabunan na ng amoy ng luma at tuyong dugo. Nakahiga ang matandang reyna ng mga Altamirano sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong balat ng prutas sa tindi ng hindi maipaliwanag na sakit. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting uniforme ng isang nurse. May medical mask na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking salamin. Bit-bit niya ang isang maliit na bag na yari sa kawayan. Ito ang tanyag na Ma'am T na ipinatawag ni Sofia sa desperasyon na gumaling ang kanilang ina. Ikaw ba ang manggagamot mula sa tondo? Ang boses ni Imelda ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Siguraduhin mong gagaling ako.
Marami na akong ibinayad sa mga doktor pero wala silang silbi. Hindi sumagot ang babae. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga kagamitan, magamanipis at mahahabang karayom para sa acupuncture na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado, tila isang manunulat na nag-aayos ng kanyang panulat bago sumulat ng isang trahedya. Ang sakit ninyo, Doña Imelda, ay hindi nanggagaling sa inyong laman. Simula ng manggagamot, ang kanyang boses ay malamig at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ito ay nanggagaling sa inyong dugo. May mga bagay kayong kinain at ginawa na ngayon ay bumabalik sa inyo bilang lason. Nagsimulang itusok ng manggagamot ang unang karayom sa kamay ni Imelda. Naramdaman ng matanda ang isang kakaibang hapdi. Hindi ito ang karaniwang kurot ng karayom. Ito ay isang hapdi na tila gumagapang patungo sa kanyang puso. Ang karayom na ito ay para sa bawat kasinungalingang binitawan ninyo. Bulong ng manggagamot habang itinutusok ang pangalawang karayom sa braso ng matanda. Ang pangalawa ay para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng taong inapi ninyo. Nagsimulang kabahan si Imelda. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, tila isang tambol na hinahampas sa loob ng kanyang dibdib. Ano ang sinasabi mo? Gawin mo lang ang trabaho mo at huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ngunit ang manggagamot ay lumapit palalo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Imelda. Sa malapitang tingin, nakita ni Imelda ang mga mata ng babae sa likod ng salamin. Mga matang pamilyar, mga matang tila nakita na niya sa gitna ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang ibinaba ng manggagamot ang kanyang mask. Ang mukha ni Talia ay lumitaw sa gitna ng malabong ilaw. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting punong-puno ng katarungan at pait. Naalala mo ba ang gabing itinapon mo ang isang buntis sa ulan, Doña Imelda? Ang bulong ni Talia ay tila isang sumpa sa tenga ng matanda. Naalala mo ba kung paano mo tinawag na bastardo ang sarili mong apo? Ngayon, ang bawat gamot na ipinapakain mo kay Alejandro ay unti-unti ring dumadaloy sa iyong sariling mga ugat. Ang karma ay hindi natutulog, Donya. Naghihintay lang ito ng tamang panahon para gumising. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang takot na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang babaeng itinuring niyang basura ay narito ngayon. Hawak ang kanyang buhay sa dulo ng isang manipis na karayom. Titalia. Ang tanging nausal ni Imelda. Siya tuluyang makaramdam ng matinding pagsikip ng dibdib. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Ma, anong nangyayari rito? Ang Alejandro ay puno ng pag-aalala habang itinutulak niya ang kanyang wheelchair papasok sa silid. Mabilis na ibinalik ni Talia ang kanyang mask at tumayo ng tuwid. Tinalikuran ang kama ni Imelda upang hindi makita ni Alejandro ang kanyang mukha. Ang atmosfera sa silid ay tila naging isang kwerdas na handang maputol sa anumang saglit. Mabilis na lumabas si Talia sa silid. Ang kanyang mga yabag ay hindi gumagawa ng anumang tunog sa makapal na alpombra ng mansyon. Naiwan si Alejandro na nakatingin sa likuran ng nurse. May isang kakaibang pintig sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Ang bango ng hangin na iniwan ng babae, isang halimuyak ng sariwang damo, at tuyong bulaklak ng kape ay tila isang multong humahaplos sa kanyang gunita. Ma, anong nangyari? Tanong ni Alejandro habang mabilis na lumalapit sa kama ng kanyang ina. Si Doña Imelda ay nangginginig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pintuan, puno ng kilabot na hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Ang babaeng iyon. Ang tanging nausal niya bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa tindi ng shock. Nang gabing iyon, matapos dalhin si Imelda sa ospital, hindi mapakali si Alejandro. Ang mga salita ni Sofia tungkol sa DNA test na narinig niya sa library
ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gamit ang kanyang wheelchair, pumasok siya sa silid ni Sofia habang wala ito. Alam niyang may itinatago ang kanyang kapatid sa loob ng maliit na vault sa likod ng painting. Sa tulong ng isang lumang code na ginagamit nila noong bata pa sila, nabuksan ni Alejandro ang vault. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang mga dokumento. Doon, sa ilalim ng mga titulo ng lupa at alahas, nahanap niya ang isang asul na folder. Ang nilalaman nito ay nagpaliit sa kanyang mundo. Ang orihinal na DNA test result mula sa isang ospital sa Singapore na may petsang bago pa man siya palayasin si Talia. Ang resulta ay malinaw, 99.9% probability of paternity. Napahawak si Alejandro sa kanyang ulo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa matinding pagsisisi. Hindi lamang niya itinapon ang kanyang asawa, itinapon niya ang kanyang sariling laman at dugo dahil sa isang kasinungalingang binuo ng sarili niyang pamilya. Ang bawat sampal na tinanggap ni Talia, ang bawat pag-ulan na dumanas nito, ay tila bumabalik sa kanya bilang isang higanting alon ng kahihiyan. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Alejandro ang pahintulot ng sinuman. Nagpahatid siya sa kanyang driver patungo sa pinakamahirap na bahagi ng tondo. Bit-bit ang address ng kooperatiba ng Mamti, pumasok ang kanyang mamahaling sasakyan sa makikipot na eskinita. Ang bawat tingin ng mga tao sa paligid ay tila mga panusok sa kanyang konsensya. Bumaba si Alejandro mula sa sasakyan at pilit na itinayo ang kanyang sarili gamit ang mga saklay. Sa gitna ng ingay ng mga batang naglalaro at mga tinderang sumisigaw, isang maliit na batang lalaki ang tumatakbo patungo sa kanyang direksyon, humahabol sa isang bolang gawa sa tinaling mga plastik. Biglang natisod ang bata sa harap mismo ng wheelchair ni Alejandro. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Alejandro para alalayan ang bata. Nang mag-angat ng tingin ng bata, tila tumigil ang paghinga ni Alejandro. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong nito, ang kurba ng mga labi, ay parang nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon noong siya ay musmus pa lamang. "Salamat po, Lolo." "Ay, sir," sabi ng bata na may matamis na ngiti. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Anong pangalan mo, bata?" Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang tawag ng dugo na hindi kayang itanggi ng anumang papel o dokumento. "Lunas po ang pangalan ko," sagot ng bata habang pinapagpagan ang kanyang maduming tuhod. "Lunas?" Ulit ni Alejandro. Ang pangalan ay tila isang gamot at lason sa kanyang pandinig. "Sino ang nanay mo?" "Lunas, halika na rito. Oras na para uminom ng gatas." Isang boses ang tumawag mula sa loob ng kooperatiba. Ang boses na yon, ang boses na 3 taon niyang hindi narinig, ngunit gabi-gabi niyang napapanaginipan. Dahan-dahang lumingon si Talia mula sa pintuan ng gusali. Wala na siyang suot na mask, wala na ang itim na belo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang babaeng mas matapang, mas maganda, at mas malayo sa abot ng kanyang mga kamay. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng maalikabok na kalsada ng tondo. Ang bawat sakit, ang bawat luha, at ang bawat segundong nawala sa kanila ay tila namuo sa katahimikang namagitan sa kanila. Ang mga saklay ni Alejandro ay bahagyang nanginig. Tila ba ang kanyang buong mundo ay nakasalalay sa isang tingin mula sa babaeng minsan niyang sinira ang buhay. Hindi sapat ang 1,000 luhod para hugasan ang bawat patak ng ulan na tiniis ko noong gabing itinapon mo ako sa gitna ng bagyo. Sa gitna, NJ, maalikabok at putikang kalsada ng tondo. Dahan-dahang bumaba si Alejandro mula sa kanyang wheelchair. Pilit na ibinababa ang kanyang nangangatog na mga binti hanggang sa maramdaman ng kanyang tuhod ang malapot na dumi ng kalsada. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahira ng itim na putik
Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng damit ni Talia. Talia, patawarin mo ako. Ang boses ni Alejandro ay parang isang gasgas na plaka, puno ng pait at pagsisisi. Nahanap ko na ang dokumento. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang anak natin ay buhay at na pinagkanulo ako ng sarili kong ina. I was blind, Talia. Sobrang tanga ko. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talia. Isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Lumapit siya ng isang hakbang kay Alejandro. Ang kanyang anino ay lumalamon sa nangungulilang anyo ng lalaki. Blind? Tanga? Ulit ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng labahan na humihiwa sa hangin. Alejandro, huwag mong gamitin ang mga salitang yan para pagtakpan ang kawalan mo ng paninindigan. Ang pag-ibig ay hindi bulag. Ito ay marunong magtiwala. Pero ikaw, pinili mong maniwala sa isang papel kaysa sa tibok ng puso ng asawa mo na magdamag na nagpuyat para lang iligtas ang buhay mo. I was desperate? Akala ko talaga ay niloko mo ako. Pagsusumamo ni Alejandro, habang ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa pag-iyak. Hindi na nakapagpigil si Talia. Isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay ang dumapo sa pisngi ni Alejandro. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa gitna ng natahimik na kalsada ng tondo. Hindi ito sampal ng galit lamang. Ito ay sampal ng 3 taon na pangungulila, naugutom, takot, at ng bawat gabing nilalabanan niya ang lamig para lamang protektahan ang kanilang anak. Ang dumi na tinapon mo noon, Alejandro, ay wala ng lugar sa malinis kong buhay ngayon. Sambit ni Talia habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Tumingin ka sa paligid mo. Ang alikabok na kinatatakutan mong madikit sa balat mo, ito ang naging tahanan namin. Ang putik na ito ang naging katuwang ko habang isinisilang ko ang anak mo ng mag-isa. Habang walang kahit isang Altamirano na nagtanong kung buhay pa ba kami, ipinakita ni Talia ang kanyang mga kamay kay Alejandro. Ang mga kamay na dati ay makinis, ngunit ngayon ay may mga kalyo at peklat mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng matinding init at ulan. Ang mga peklat na ito, ang ebidensya ng katotohanan, hindi ang mga papel na nahanap mo sa vault ng kapatid mo. Pinapatawad na kita, Alejandro. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang may babalikan ka pa. Lumapit si Lunas sa kanyang ina. Ang maliliit niyang kamay ay yumakap sa binti ni Talia. Ang bata ay tumingin kay Alejandro nang may halong kuryosidad at takot. Ang makita ang sariling anak na tumitingin sa kanya na parang isang estranghero, ang pinakamatinding parusa na natanggap ni Alejandro sa buong buhay niya. Mama, bakit po umiiyak ang mamang mayaman? Tanong ni Lunas. Ang kanyang boses ay parang isang kutsilyong ibinaon sa dibdib ni Alejandro. Humarap si Talia sa kanyang anak. Dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Wala yon, anak. Naligaw lang siya. Pero paalis na rin siya. Tumingin muli si Talia kay Alejandro. Ang kanyang muka ay tila naging isang pader ng yelo na walang anumang emosyon. Umalis ka na, Alejandro. Ibigay mo sa amin ang katahimikang ipinagkait ninyo sa amin noon. Ang gamot na kailangan mo para makalakad, ibibigay ko sa iyo. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil gusto kong maging sapat ang lakas mo para lisanin ang buhay namin at wag na muling magpakita. Tumalikod si Talia at binuhat ang kanyang anak. Pumasok sa loob ng kooperatiba nang hindi na muling lumingon. Naiwan si Alejandro na nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa maduming lupa, habang ang tunog ng papalayo nilang mga yabag ay tila ang tunog ng huling pagkakataong tuluyan nang naglaho sa kanyang buhay. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga matang puno ng inggit at puot ang nakatingin sa buong pangyayari.
Si Sofia, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa manibela habang nakikita ang kanyang kuya na nagpapakababa para sa isang hampaslupa. Hindi pa tayo tapos, Talia. Bulong ni Sofia sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng mas madilim pang kaganapan. If I can't have the company, then no one will. Ang isang amang hindi marunong maglakad ay natutong lumipad para lamang iligtas ang kanyang anak sa bingit ng kamatayan. Ang hapon sa Tondo ay karaniwang maingay at magulo. Ngunit sa isang saglit, ang lahat ay tila huminto ang pag-ikot. Habang si Talia ay abala sa pakikipag-usap sa isang driver ng delivery sa harap ng kooperatiba, si Lunas ay masayang hinahabol ang kanyang bolang plastik na gumulong patungo sa gitna ng kalsada. Sa kabilang dulo, isang itim na sasakyan ang biglang humarurot. Ang tunog ng makina nito ay tila isang nagngangalit na hayop na naghahanap ng mabibiktima. Hindi ito aksidente. Kitang-kita ni Alejandro mula sa kanyang kinalalagyan ang mukha ng driver sa likod ng manibela. Si Sofia, ang kanyang sariling kapatid, ay may suot na madilim na salamin. Ang kanyang mga labi ay nakakuyom sa isang nangiti ng paghihiganti. Ang sasakyan ay hindi bumagal. Sa halip, lalo pa itong bumilis patungo sa kinaroroonan ng maliit na batang walang kamuwang-muwang. Lunas, anak. Ang sigaw ni Talia ay bumasag sa hangin. Nagunit huli na para mabuto niya ang bata. Sa sandaling iyon, tila kinalimutan ni Alejandro na ang kanyang mga binti ay mahina at ang kanyang katawan ay puno ng lason. Isang hindi maipaliwanag na lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na nanggagaling sa pinakamalalalim na bahagi ng kanyang pagiging ama. Gamit ang kanyang mga saklay bilang panimbang, itinulak niya ang kanyang sarili ng buong lakas patungo sa gitna ng kalsada. Ang bawat segundo ay tila naging isang mahabang oras. Sa gitna ng alikabok at sikat ng araw, nakita ni Talia ang anyo ni Alejandro na tumalon at niyakap ang maliit na bata. Sabay tulak dito patungo sa ligtas na bahagi ng kalsada. Ngunit ang kapalit nito ay ang mismong katawan ni Alejandro. Ang tunog ng bakal na tumama sa laman at buto ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong eskinita. Tumalsik ang katawan ni Alejandro hanggang ilang metro bago bumagsak sa matigas na semento. Ang sasakyan ni Sofia ay hindi huminto. Mabilis itong lumiko sa kanto at naglaho na parang isang masamang panaginip. Nag-iiwan lamang ng usok at amoy ng sunog na goma. Alejandro! Sigaw ni Talia habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Ang bata ay ligtas, nakaupo sa tabi ng kalsada at umiiyak sa takot. Ngunit walang kahit isang galos. Ngunit si Alejandro ay nakahandusay sa putikan. Ang kanyang puting polo ay mabilis na nababahiran ng mapulang dugo na nagmumula sa kanyang ulo at binti. Ang kanyang mga saklay ay nagkahiwa-hiwalay, tila mga basag na pangarap sa tabi ng kalsada. Dahan-dahang lumuhod si Talia sa tabi ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang ginahawakan ang mukha ng lalaki. Alejandro, bakit mo ginawa yon? Bakit? Iminulat ni Alejandro ang kanyang mga mata ng bahagya. Ang kanyang paningin ay malabo na at puno ng pait. Ngunit nang makita niyang yakap-yakap na ni Aling Rosa si Lunas sa di kalayuan, isang mahinang nangiti ang gumuhit sa kanyang duguang mga labi. Ligtas ba ang anak natin? Ang boses ni Alejandro ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Talia, ito na lang ang magagawa ko. Pambayad sala. Huwag kang magsalita, Alejandro. Tumawag na kami ng ambulansya. Iyak ni Talia. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa dugo sa mukha ni Alejandro. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, ang makita ang lalaking ito na itinaya ang kanyang buhay para sa kanilang anak ay tila isang malakas na hampas sa pader na itinayo ni Talia sa kanyang puso. Nang dumating ang ambulansya, halos mawalan na ng malay si Alejandro. Habang isinasakay siya sa stretcher, isang pulis ang lumapit kay Talia at iniabot ang isang bagay na nakuha
Sa gilid ng kalsada, isang dashcam na nahulog mula sa sasakyan ng isang delivery rider na nakasaksi sa lahat. "Ma'am, nakuhanan po ang plaka ng sasakyan," sabi ng pulis, at malinaw na makikita kung sino ang nagmamaneho. Ang mukha ni Talia ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang awa para kay Alejandro ay napalitan ng isang nag-aapoy na puot para sa mga taong nagtangkang pumatay sa kanyang anak. "Sofia," bulong niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan habang ang sirena ng ambulansya ay unti-unting lumalayo. Isang mahalagang anunsyo ang lumabas sa radyo ng kooperatiba. Ang Altamirano Pharmaceutical ay opisyal ng idineklarang insolvent at lahat ng assets nito ay nakatakdang i-freeze ng gobyerno. Ang balitang ito ay dapat sanang magbigay ng saya kay Talia, ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nasa isipan niya ay ang duguang kamay ni Alejandro na humawak sa kanyang daliri bago ito tuluyang pumikit. Namatay na ang kumpanya ng mga Altamirano, ngunit ang mas malaking labanan, ang labanan para sa buhay ni Alejandro at ang huling pagtutuos sa mga totoong may sala, ay kasisimula pa lamang. Ang katarungan ay hindi humihingi ng paumanhin. Dumarating ito sa oras na akala ng masasama ay ligtas na sila sa likod ng kanilang mga pader na ginto. Sa loob ng boardroom ng Altamirano Pharmaceutical, ang tensyon ay tila isang kwerdas na sobrang higpit at handa nang maputol sa anumang saglit. Nakaupo si Sofia sa gitna, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sa tabi niya, si Doña Imelda ay nakaupo sa kanyang wheelchair, maputla at may suot na bandana para itago ang kanyang nalalagas na buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng puot. "This meeting is a waste of time," asik ni Sofia habang nakatingin sa mga board members. "Alam nating lahat na ang kumpanya ay nasa crisis, pero as the heirs, kami pa rin ang may hawak ng majority shares. We just need a new investor." Investors? Sino ang magtitiwala sa isang kumpanyang puro pekeng gamot ang inilalabas? Ang boses ay nanggaling sa likuran ng malaking pinto ng boardroom. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na bumabaon sa bawat segundong lumilipas. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang napakagandang pulang terno. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, at ang kanyang muka ay nagliliyab sa isang uri ng kagandahan na nagmumula sa katapangan. Si Talia. Napatayo si Sofia, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. "You, anong ginagawa ng isang dumi na tulad mo rito?" "Security!" Ilabas ang babaeng ito. Ngunit walang security na gumalaw. Sa halip, ang mga abogado ng kumpanya ay tumayo at yumuko sa harap ni Talia. "Maupo ka, Sofia," malamig na sabi ni Talia habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. "Hindi na ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito." As of 8 o'clock this morning, ang Lunas Holdings ay opisyal ng may hawak ng 51% ng Altamirano Pharmaceutical at ako ang may-ari ng Lunas Holdings. Isang nakakabingging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Doña Imelda ay tila nabilaukan sa sariling laway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa babaeng itinapon niya sa putikan 3 taon na ang nakalilipas. "Hindi maari ito," bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng shock. "Paanong ang isang hampas lupa na gaya mo? Ang ihampas lupang sinasabi niyo ang siyang bumili ng bawat share na itinapon niyo dahil sa inyong kasakiman." Tugon ni Talia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. "Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Narito ako para sa isang paghuhukom." Inilabas ni Talia ang isang remote control at binuksan ang malaking screen sa harap ng boardroom. Ang unang lumabas ay ang clinical report na nagpapatunay ng lason na matagal nang ibinibigay ni Imelda kay Alejandro. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan sa tindi ng dumi ng sikretong nabubunyag.
At ito naman, patuloy ni Talia, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ito ang nangyari kahapon sa Tondo. Lumabas sa screen ang malinaw na dashcam footage. Kitang-kita ang itim na sasakyan na pinapatakbo ni Sofia. Ang bilis nito patungo sa maliit na si Lunas at ang kabayanihan ni Alejandro na tumalon para iligtas ang bata bago siya tuluyang masagasaan. Ang bawat detalye ng krimen ay nakaharad ng walang anumang pag-aalinlangan. Doña Imelda Altamirano at Sofia Altamirano, kayo ay nasa ilalim ng aresto para sa mga kasong attempted murder, frustrated murder, at corporate fraud, deklara ng hepe. Nagsimulang magsisigaw si Sofia, pilit na kumakawala sa mga pulis na humahawak sa kanyang braso. Hindi! Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Do you know who I am? I am an Altamirano. Ang panggalang Altamirano ay wala ng halaga. Sofia, sabi ni Talia, habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaaway na kinakabitan ng posas. Dahil ang pangalang iyon ay dinunggisan niyo ng sarili ninyong kasamaan. Si Doña Imelda ay hindi na makapagsalita. Habang itinutulak ang kanyang wheelchair palabas ng boardroom ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Talia. Wala siyang nakitang puot doon. Ang nakita niya ay isang malalim na awa. Isang awa na mas masakit pa sa anumang sampal dahil ito ang nagpapatunay na sa dulo ng lahat. Si Talia ang nanalo, hindi lamang sa pera, kundi sa pagkatao. Nang maiwan si Talia sa loob ng tahimik na boardroom, dahan-dahan siyang napaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng naalis. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Isang text message mula kay Aling Rosa ang naroon. Gising na si Alejandro. Hinahanap ka niya. Isang huling luha ang pumatak sa mga mata ni Talia. Luha ng katarungan na sa wakas ay nakamit na at luha ng isang panibagong simula na hindi na kailanman mababahiran ng anino ng nakaraan. Ang tunay na tunog ng pagguho ng isang pamilya ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi ang nakakabinging katahimikan ng isang bahay na wala nang naninirahan. Nakatayo si Talia sa gitna ng malawak na sala ng mansyon ng mga Altamirano. Sa labas, nakaparada ang ilang truck na kumukuha ng mga mamahaling muebles na nailit na ng bangko. Ang mga painting na dati ay nakasabit sa pader na sumisimbolo sa daan-daang taon ng yaman at kapangyarihan ay nakababa na ngayon at nakabalot sa mga lumang dyaryo. Ang bawat sulok na dati ay nagparamdam sa kanya ng liit at takot. Ngayon ay tila ba isang hollow na shell, isang hungkag na balat ng nakaraan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at mainit na selda sa kulungan, nakaupo si Sofia sa sahig. Wala na ang kanyang mga designer na damit. Ang suot niya ay ang kulay dilaw na t-shirt ng isang preso. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ang pagkakamanicure ay marumi na ngayon at bali-bali dahil sa pagkapit sa mga rehas. Wala ni isa sa kanyang mga tinatawag na kaibigan mula sa alta sosyedad ang bumisita sa kanya. Para sa kanila, si Sofia ay isa ng mansa na kailangang burahin sa kanilang listahan. Ma'am, may bisita po kayo, sabi ng isang gwardiya. Nabuhayan ng loob si Sofia. Akala niya ay ang kanilang abogado na maglalabas sa kanya sa piyansa. Ngunit nang makita niya ang nakatayo sa labas ng rehas, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Si Nanay Isabel, ang matandang katulong na dati, ay tinitingnan niya ng mas mababa pa sa hayop. Ano ang ginagawa mo rito? Nasaan ang abogado ko? Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng stress. Wala na pong abogado? Senyorita, mahinang sagot ni Nanay Isabel habang iniabot ang isang plastic na bag na may lamang ilang piraso ng tinapay at bote ng tubig. Iniwan na po kayo ng lahat. Ang kumpanya ay hawak na ni Talia at ang lahat ng inyong pera ay naka-freeze para sa investigasyon. Narito lang ako dahil tao pa rin po ako, hindi gaya ninyo. Sa isang pampublikong ospital naman, kung saan ang mga kama ay magkakadikit at ang ingay ng mga pasyente ay walang tigil.
naroon si Doña Imelda. Ang babaeng dati ay diring-diri sa amoy ng mahihirap, ay ngayon ay nakahiga sa isang kama na walang kahit anong kurtina para sa privacy. Ang kanyang sakit ay lalong lumala. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng mga sugat na hindi gumagaling at ang kanyang buhok ay tuluyan ng nawala. Ang pinakamasakit para kay Imelda ay hindi ang sakit ng kanyang katawan, kundi ang matinding hiya. Kahihiyang nadarama niya tuwing makikita niya ang kanyang sarili sa mga balita sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng ward. Siya, na dating reyna ng Maynila, ay isa na ngayong halimbawa ng kasamaan at korupsyon. Ang bawat nurse na nag-aalaga sa kanya ay ginagawa lamang ang kanilang trabaho nang walang anumang paggalang, malayo sa pagyukod na nakasanayan niya noon. Bumalik ang tingin ni Talia sa nursery room sa loob ng mansyon. Ang kwartong dati ay inihanda niya para sa kanyang anak, ngunit hinding-hindi nagamit. Hinaplos niya ang isang maliit na crib na gawa sa mamahaling kahoy. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga luha at paghihirap ng ibang tao. Kaya hindi kataka-taka na gumuho rin ito sa sarili nitong bigat. Ma'am Talia, tapos na po ang paglilista ng lahat ng assets, ulat ng kanyang secretary mula sa pinto. Ano po ang gagawin natin sa mansyong ito? Gawin ninyong isang tahanan para sa mga inang itinaboy ng kanilang pamilya. Sagot ni Talia nang hindi lumilingon. Gusto kong ang bawat sulok nito na dati ay puno ng puot ay mapuno ng pag-asa. Gawin ninyong Lunas Home for Women. Bago lumabas ng mansyon, huminto si Talia sa harap ng malaking hagdanan. Doon niya naalala ang gabing itinulak siya ni Sofia habang siya ay buntis. Ang gabing pinanood lang siya ni Imelda habang namimilipit sa sakit. Huminga siya ng malalim. Pinalalaya ang huling bahagi ng sakit mula sa kanyang dibdib. Ang pagguho ng mansyon ay hindi lamang ang pagkawala ng ari-arian ng mga Altamirano. Ito ang huling kabanata ng kanyang pagiging biktima. Pumasok si Talia sa kanyang sasakyan at nagpahatid sa ospital kung saan naroon si Alejandro. Bagamat gising na ito, ang kondisyon ng kanyang binti at ang pinsala sa kanyang katawan mula sa aksidente ay malubha pa rin. Nang pupumasok siya sa silid ni Alejandro, nakita niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Ang lalaki ay lumingon at nang makita si Talia, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng lungkot na tila hindi na kailanman mabubura. Talia, salamat sa pagbisita, mahinang sabi ni Alejandro. Narinig ko ang tungkol sa mansyon. Tama ang ginawa mo. Hindi karapat-dapat ang pamilya ko sa yaman na yon. Narito ako para ibigay ito, sabi ni Talia habang inilalagay ang isang folder sa tabi ni Alejandro. Ang huling formula para sa iyong binti. Kung susunod ka sa rehab at gagamitin mo ang gamot na ito, makakalakad ka muli sa loob ng 6 na buwan. Tiningnan ni Alejandro ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya kay Talia ng may pag-asa. Pagkatapos niyon, pwede ba akong bumawi sa inyo ni Lunas? Pwede ba akong maging ama sa kanya? Tumigil si Talia sa pintuan. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Hindi na rin ito galit. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa pagbibigay ng gamot o pera. Alejandro, ito ay nakukuha sa bawat segundong hindi mo binitawan ang kamay ng iyong pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang kakayahang makalakad, pero ikaw ang magpapasya kung saan mo gustong maglakad. Palapit sa amin o palayo sa amin. Ang pagpapatawad ay hindi isang utang na dapat bayaran ng pagbabalik, kundi isang susi na nagpapalaya sa bilanggo ng nakaraan upang makapagsimulang muli ng walang dala. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay nagdidilim na at nagbibigay ng kulay lila sa abot tanaw, nakatayo si Talia. Pinagmamasdan niya ang bawat hampas ng alon sa pampang, ang pag-atras at pag-abante ng tubig, na tila ba binubura ang bawat bakas ng kanyang mga paa sa buhangin. Malayo ang kanyang tingin, malayo sa ingay ng kumpanya at sa bigat ng katarungang katatapos lang makamit. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran niya,
Ang tunog ng isang baston na itinutusok sa malambot na buhangin. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng pamilyar na cologne na ngayon ay humahalo sa amoy ng dagat ay sapat na para sabihin sa kanya na narito na ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Sabi ng doktor, malaki ang naitulong ng huling formula na ibinigay mo. Panimula ni Alejandro, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bagong lakas. Nakakalakad na ako nang walang saklay, basto na lang ang kailangan ko. Lumingon si Talia ng bahagya. Nakita niya si Alejandro na nakasuot ng simpleng puting polo. Ang kanyang buhok ay hinahangin at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagpapakumbaba. Wala na ang mapagmataas na tagapagmana ng mga Altamirano. Ang nasa harap niya ay isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Mabuti kung ganoon. Sagot ni Talia, ang kanyang boses ay payapa. Tila ang tahimik na dagat sa gabi. Ang gamot na yon, ang huling bahagi ng aking tungkulin bilang asawa mo noon. Ngayong gumaling ka na, wala na tayong anumang pagkakautang sa isa't isa. Humakbang palapit si Alejandro. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang maliit na sobre na puno ng mga dokumento. Talia, I fixed everything. Ang annulment papers, ang settlement para sa botika ng papa mo, at ang lahat ng properties na dapat ay sa inyo ni Lunas. Hindi ko ito ginagawa para bilhin ang loob mo. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Humarap ng tuluyan si Talia sa kanya. Tiningnan niya ang mga mata ni Alejandro, hinahanap ang pait o ang galit na dati niyang nararamdaman. Ngunit wala na siyang makita, kundi ang isang malalim na pagtanggap. Alejandro, nakikita mo ba ang araw na yan? Turo ni Talia sa papalubog na araw sa dulo ng dagat. Maganda ito, hindi ba? Pero kahit gaano natin kagustong manatili ang liwanag nito, kailangan nating hayaang lumubog ang araw para sumikat ang panibagong umaga. Pinapatawad na kita. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ang puso ko ay pagod na sa pagdadala ng galit. Pinapatawad kita para sa sarili kong katahimikan. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Alejandro. Does that mean may pagkakataon pa tayo? Pwede ba nating subukan muli? Kahit dahan-dahan lang para kay Lunas? Dahan-dahang umiling si Talia. Isang malungkot, ngunit matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik, Alejandro. Ang Talia na nagmahal sa iyo ng buong buo, ang babaeng itinaya ang buhay niya para sa iyo, ay namatay na sa gitna ng ulan 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na ang Talia na kilala mo. Naramdaman ni Alejandro ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa pagkakabangga ng sasakyan. Ang katotohanan na nakuha niya ang tawad pero nawala ang pag-ibig, ang pinakamabigat na karma na kailangan niyang pasanin. Hindi na kita mahal, Alejandro. Patuloy ni Talia, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Nirespeto kita bilang amaeng anak ko at nagpapasalamat ako sa pagsagip mo kay Lunas. Pero ang pag-ibig na romantiko, ang pagnanais na makasama ka sa bawat gabi, wala na yon. Ang puso ko ngayon ay para na lamang sa anak ko, sa aking ama at sa sarili ko. Nanatili silang nakatayo roon, pinapanood ang huling sinag ng araw, habang ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa dalampasigan. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang walang tigil na musika ng mga alon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi naging mailap. Ito ay naging isang uri ng lunas para sa dalawang pusong dumaan sa matinding bagyo. Ay isang puting sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Aling Rosa kasama si Lunas. Nang makita ng bata ang kanyang ina, mabilis itong tumakbo sa buhangin. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng sigla. Mama, tingnan niyo po ang nakita kong kabibe. Sigaw ni Lunas habang ipinapakita ang isang maliit na kayamanan sa kanyang palad. Binuhat ni Talia ang kanyang anak.
at hinalikan ito sa noo. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Alejandro. Alagaan mo ang sarili mo, Alejandro. Maging mabuting tao ka, hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Pumasok si Talia sa sasakyan, kasama ang kanyang anak, at ang matandang babaeng tumayo bilang kanyang ina sa oras ng pangangailangan. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, tumingin si Talia sa side mirror. Nakita niya ang anyo ni Alejandro, maliit at nag-iisa sa gitna ng malawak na dalampasigan, nakatayo gamit ang kanyang baston habang ang gabi ay tuluyan ng bumabalot sa kanya. Hindi lumingon si Talia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalsada sa harap, patungo sa isang buhay na siya mismo ang nag-ukit. Isang buhay na wala ng bahid ng lason ng mga Altamirano. Ang bawat pait na dumaan sa aking lalamunan ay naging matamis na amoy ng lupang basa sa kabundukan ng Cordillera, kung saan ang mga ulap ay tila humahalik sa mga luntiang puno at ang bawat hininga ay amoy kalayaan. Sa gitna, malawak na taniman ng mga halamang gamot, nakatayo si Talia. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng itim na terno ng paghihiganti. Siya ay nakasuot na ngayon ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang malaglag sa kanyang balikat, habang ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng gintong kislap sa kanyang balat. Wala na ang mga peklat ng pait sa kanyang mukha, pinalitan na ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakatawid sa matinding bagyo ang nakakaalam. Talia, anak, halika na rito. Handa na ang kape. Ang sigaw ni Mang Carding mula sa beranda ng kanilang bagong bahay, isang bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato, nakatayo sa lupang minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Malaya na ang kanyang ama. Sa tulong ng mga ebidensyang nakuha ni Talia, napatunayang walang sala si Mang Carding at ang lahat ng paratang ni Doña Imelda ay gawa-gawa lamang. Ngayon, ang kanyang ama ang nagsisilbing tagapangalaga ng kanilang mga taniman. Ang kanyang mga kamay ay muling humahawak sa lupa, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang malayang tao. Lunas, huwag kang masyadong lumayo sa lolo mo, paalala ni Talia habang pinagmamasdan ng kanyang anak na masayang tumatakbo sa gitna ng mga hanay ng lavender at sambong. Si Lunas ay lumalaking malusog at puno ng sigla. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapatahimik sa mga multo ng nakaraan ni Talia. Sa lugar na ito, hindi kilala ang pangalang Altamirano bilang isang sumpa. Dito, si Lunas ay isang bata lang na minamahal ng buong komunidad. Ngayong araw ang inaugurasyon ng Lunas Foundation, isang maliit ngunit modernong klinika at laboratorio sa gitna ng bundok na nagbibigay ng libreng gamot at serbisyo sa mga katutubo at mahihirap na pamilya sa Cordillera. Hindi ito itinayo para sa kita. Ito ay itinayo para tuparin ang pangarap ng lolo ni Talia, ang gawing abot kaya ang lunas para sa lahat. Isang matandang babae ang lumapit kay Talia, may bitbit na isang basket ng mga sariwang prutas bilang pasasalamat. Salamat, Ma'am Talia. Dahil sa inyong mga halamang gamot, ang aking apo ay hindi na inaatake ng hika. Kayo ang hulog ng langit sa amin. Hinawakan ni Talia ang kamay ng matanda at ngumiti. Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Ang kalikasan po ang nagpagaling sa inyo. Instrumento lang po kami. Nang matapos ang programa, pumasok si Talia sa kanyang maliit na opisina sa loob ng klinika. Doon ay nakita niya ang isang maliit na paketeng iniwan sa kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala, walang return address, tanging isang selyo na nagmula sa isang malayang organisasyon sa Mindanao. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang pakete. Ang kanyang puso ay bahagyang kumurot nang makita ang nilalaman nito. Isang bungkos ng tuyong bulaklak ng kape, ang paborito niyang amoy noong siya ay bata pa. At isang maliit na papel na may nakasulat na iisang pangungusap sa wikang Tagalog. Salamat sa pagkakataong makalakad muli patungo sa tamang landas. Alam ni Talia kung kanino nanggaling iyon. Nabalitaan niya na ipinamahagi na ni Alejandro ang lahat ng kanyang natitirang yaman sa mga charity. At ngayon,
ay nagtatrabaho bilang isang volunteer sa mga malalayong komunidad. Hindi ito humihingi ng tawad. Hindi ito nagtatangkang bumalik. Ito ay isang tahimik na pagpupugay mula sa malayo. Huminga ng malalim si Talia at inilapit ang mga tuyong bulaklak sa kanyang ilong. Ang bango ng kape ay tila nagdala sa kanya sa isang lugar na puno ng mga alaala, ngunit hindi na siya nalulunod sa lungkot. Inilagay niya ang mga bulaklak sa isang florera sa tabi ng kanyang bintana. Hinahayaan ng hangin na ikalat ang bango nito sa buong silid. Tumingin si Talia sa labas, sa malawak na bukid na puno ng buhay at pag-asa. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga tinik, dugo, at luha. Ngunit sa huli, natutunan niya na ang tunay na lunas ay hindi natatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang buhay na kapakipakinabang sa iba. Isang huling tingin sa abot-tanaw kung saan ang araw ay maliwanag na sumisikat at isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa wakas, malaya na tayo. Ang panahon ay parang tubig na dahan-dahang humuhugas sa pinakamatigas na putik sa ating mga paa. Lumipas ang 5 taon at ang kabundukan ng Cordillera ay naging saksi sa isang kwento ng muling pagkabuhay na hindi na kailanman mabubura ng anumang bagyo. Sa loob ng isang maliit na gazebo, sa gitna ng malawak na taniman ng Lunas Foundation, nakaupo si Talia habang tinitingnan ang isang lumang talaarawan. Ang bawat pahina nito ay puno ng mga drawing ng mga halaman at mga panalangin na isinulat niya noong mga panahong wala siyang ibang sandigan kundi ang kanyang pananampalataya. Ang mga daliri niya, na dati ay puno ng mga sugat at kalyo, ngayon ay makinis na muli, hindi dahil sa kawalan ng trabaho, kundi dahil ang kanyang mga gawain ay puno na ng pag-ibig at hindi na ng desperasyon. Mama, tingnan niyo po ang ginawa ko para sa inyo. Ang boses ni Lunas, na ngayon ay isang batang lalaking maliksi at matalino, ay pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Iniabot ng bata ang isang korona na gawa sa mga ligaw na bulaklak at dahon ng pandan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia habang isinusuot ang korona. Sa mga sandaling ito, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang tagumpay. Hindi ito ang pagkakaroon ng 50% ng shares sa isang kumpanya at hindi rin ito ang pagtira sa isang mansyong puno ng ginto. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang kanyang anak na lumalaking may malinis na puso, malayo sa anino ng kasakiman at panlilinlang. Sa malayo, natanaw ni Talia ang kanyang ama na si Mang Carding na nakikipagtawanan sa mga katutubong manggagawa. Ang botika na dati ay naging mitya ng kanilang pagdurusa ay isa na ngayong simbolo ng pagtulong sa kapwa. Wala na ang takot sa mga mata ng kanyang ama. Pinalitan na ito ng dangal ng isang taong muling nakatayo sa sariling mga paa. Napatigil ang kanyang paningin sa isang maliit na altar sa kanto ng klinika. Naroon ang isang larawan ni Aling Rosa na pumanaw na payapa noong nakaraang taon. Bagamat wala na ang matanda, ang kanyang mga turo tungkol sa katatagan sa gitna ng alikabok ay mananatiling buhay sa bawat boteng lumalabas sa kanilang laboratorio. Isang katanungan ang madalas itanong sa kanya ng mga taong bumibisita sa pundasyon. Nasaan na ang mga taong sumira sa kanyang buhay? Sa bawat pagkakataon, isa lamang ang sagot ni Talia, isang matamis at payapang katahimikan. Nabalitaan niyang si Sofia ay nananatiling nakapiit, habang si Doña Imelda ay pumanaw na sa loob ng ospital na mag-isa. Bit-bit ang lahat ng kanyang mga lihim at pagsisisi hanggang sa huling hantungan. Hindi na ito inuungkat ni Talia. Ang katarungan ay naibigay na ng langit sa paraang nararapat at ang pagdadala ng galit para sa mga patay o sa mga nawala na ay isa lamang lason na ayaw na niyang inumin muli. Kumusta naman si Alejandro? Minsan sa isang buwan, nakakatanggap si Talia ng isang simpleng postcard mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang nakasulat na mahahabang pangungusap, tanging mga ulat tungkol sa kung ilang bata ang nabakunahan o kung ilang pamilya ang natulungan sa mga misyon na kanyang sinalihan bilang isang volunteer.
Pinapayagan ni Talia na makita ni Lunas ang kanyang ama paminsan-minsan sa ilalim ng kanyang mga kondisyon. Nauunawaan ni Alejandro ang kanyang hangganan. Ang pagpapatawad ni Talia ay ang kanyang kaligtasan, ngunit ang distansyang itinakda ni Talia ay ang kanyang parusa. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, naglalakad si Talia pabalik sa kanilang tahanan, bit-bit ang kamay ng kanyang anak. Ang bawat hakbang sa lupang ito ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. Ang sugat ay naging peklat, at ang peklat ay naging bahagi ng kanyang kagandahan. Natutunan ni Talia na ang pinakamabisang lunas sa lahat ay hindi matatagpuan sa mga dahon o ugat ng halaman, kundi sa kakayahan ng isang tao na mahalin ang kanyang sarili nang higit pa sa sakit na ibinigay ng iba. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagiging isang bagong nilalang na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malaya. Ang hangin ng Cordillera ay humihihip ng banayad, dala ang amoy ng kape at sariwang lupa. Isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga, at ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti na hinding-hindi na muling mababawi ng sinuman. Ang bawat pait ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinatangay ng hangin ng Cordillera, iniiwan ng isang pusong mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Naramdam ko ang bawat hampas ng kawalang katarungan na dinanas ni Talia, ngunit gaya ng mga halamang gamot na kanyang inalagaan, itinuro niya sa atin na ang pinakamabisang lunas ay madalas na nagmumula sa pinakamapait na karanasan. Ang kwentong ito ay hinabi mula sa mga tunay na hibla ng pagsisikap at pagbangon na madalas nating makita sa ating paligid. Isang paalala na ang ating halaga ay hindi kailanman mabubura ng mga taong hindi marunong magpahalaga rito. Gaya ng isang tuyong bulaklak ng kape na nananatiling mabango sa kabila ng init at ulan, napatunayan ni Talia na ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa apelyido o yaman, kundi sa katapangan nating piliin ang ating sarili sa gitna ng pagkawasak. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Talia na huwag nang balikan si Alejandro sa kabila ng kanyang pagsisisi? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, sapat na ba ang pagliligtas sa inyong anak para burahin ang lahat ng sakit ng nakaraan? Magasuki, saan niyo ba pinapakinggan ang ating audiobook ngayon? Baka kayo ay kasalukuyang nagluluto, nagtutupi ng labada, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mapagod na araw. Napakahalaga para sa akin na marinig ang inyong mga kwento at saloobin, kaya sana ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong mahilom at mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga salita at damdamin, naway manatili kayong ligtas, matatag, at laging may baong pag-asa sa bawat paggising. Ang inyong lingkod ay laging narito upang maghatid ng kwentong magpapaalala sa inyo na kayo ay mahalaga. Pamagat ng kwento, ang lihim ng mga damo at luha paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang magbahagi ng mga positibong aral sa buhay.